Amen. Sa sa atong pakpakan ng Diyos. Glory to God in the highest. Hallelujah. Dito maglangan mga igsoon, atong ablian, ang atong mga Biblia. 1 Kings, chapter 17, verses 1 to 9. Dini nga church, gadala gid sa atong mga Biblia. Dili pwede nga atong mga Biblia, decoration la. Amen ba? 1 Kings, chapter 17, verses 1 to 9. Ato dayoning kusgon pagbasa. 1 Kings 17, 1 to 9. Andam na bang tanan? Ready? Go. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Verse 2. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Akong gihangyo si Deaconess Jan Nonias sa pag-ampo para sa mga mensahe. Amen. Paliw ko butang sa screen para nga ang tanan nga mga bisita atong wala nakadalag Biblia makaapil pagbasa. Tanan magbasa, kusog nga pagbasa, ready? Go.
while I was reading these verses, na ay word din ha sa verse 4 o verse 9 nga mikuha sa akong atensyon. Unsa nga pulong? Kaning pulong, there. Tanan mo singgit, there. That is why, ang tema nga akong pagadalon karon, simply yano ra kayo. Pero I believe importante kayo. Ang tema mao ni, just be there. Bisag unsay may tabo, ignay mong abay, just be there. Pero ang pangutana, asa man pud ni nga lugar atong tan-awon. Point number 1, be where God wants you to be. Be where God wants you to be. Asa nga lugar? Where God wants you to be. Sa story nga ating gibasa mga igsoon, naay dako kaayo nga famine. Naay dako kaayo nga kagutom. That is why ang Ginoo nagsugo kang Prophet Elijah sa pag-adto sa Brook Cherith. Unsa ngalan sa brook? Cherith. Tanan mo ingon Cherith. Hinumdumin ninyo nga dili gyud kabubuton sa Dios nga magkutoy ang tiyan sa iyang mga katawhan. Dili kabubuton sa Dios nga magantos kas kalisod, magantos kas kapobrehon, tungod kay ang Ginoo nag-ingon, it is my pleasure to see my people in prosperity. Unsa pay giingon ni Psalmist David, I was young, but now I'm old, but I've never seen the righteous forsaken, nor their children begging for bread. Unsa pa gyud giingon? For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Amen ba? In times of crisis, in times of difficulty, there is always a place of provision nga gaiandam sa Dios sa iyang mga katawhan. Ug ang place of provision ni Propeta Elijah walay lain kundi ang Brook Cherith. Tanan mo ingon, Brook Cherith. Dito ang lugar mga igsoon kung asa nakita niya ang gahom sa Dios. Dito ang lugar mga igsoon kung asa nakita niya ang provision sa Dios. Ug sutian ta ka, ikaw ug ako naatay Brook Cherith kung diin makita nato ang pagagamhanan sa Dios, ang provision sa Dios. Amen ba? Ignay mong abay naa kay Brook Cherith igsoon. Asa man nga lugar naa sa verse 5. Tanan magbasa, ready, go. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. So asa nga lugar? Place of obedience. So he went and did according unto the word of the Lord. So ang imong place of obedience, mao ni ang lugar where God wants you to be. Amen ba? Ug nasayod na sa storya mga igsoon, si Elijah miadto sa Brook Cherith. O dito na-experience niya ang supernatural thing. Usahay kita nga mga Kristohanon, dili na to ga ka-experience, dili na to ga kasinatian ang mga supernatural nga mga butang. Why? Dili ta kaantigong muadto sa atong place of obedience. Dili ta kaantigong muadto sa lugar kung diin gusto sa Dios nga imong adtuan. Ignay mo abay, kinahanglan mo musugot ka sa Dios igsoon. Now, nasayod ta sa supernatural thing nga na-experience ni Prophet Elijah. When he went to the Brook Cherith, ang mga raven, ang mga uwak, mo igisugo sa Dios sa paghatod o pagkaon. Amen ba? Naghatod sila pan, hatod sila karne, adlaw o gabi, walay hunong. Busog na busog si Propeta Elijah. Amen ba? Sa ato pa di ay, ang nagsugod ay aning hamburger mo ang Dios. Amen. Nag-awat lang ning McDo, Jollibee, unsa nang mga kananan. Pero ang Ginoo gid nagsugod ani pan ug karne adlaw gabi. Amen ba? Ang punto mao ni nga kung naa ka sa lugar where God wants you to be, kung naa ka sa lugar sa imong obedience, imposible nga gutumon ka. Imposible gyud nga magkadarapa ka. There is always a blessing for you if you will obey the Lord. Ato sa pakpakan ng Dios. Si Elijah nakakaon. Amen?
Tanan mo ingon, si Elijah nakakaon. Kaya kung si Elijah, miadto pa sa laing brook, dili sa brook Cherith, di ko motuo nga ang mga uwak magsunod-sunod sa iya. No. He had to get to the place where God commanded him to be. Amen ba? O sa dihang namala na ang brook Cherith, giingnan siya sa Dios, balhin sa Zarephath. Kay dito pod, na ako giandam nga balo, para maoy mo pakaon nimo. O, tuod man, because he was obedient, miadto siya sa Zarephath. Nakakaon ba siya? Yes. Why? Because he obeyed. E kung wa siya miadto, di ko motuo nga makakaon siya. He had to get to the place where God commanded him to be. Busa, importante kayo igsuon nga muadto ka sa imong brook Cherith. Importante kayo igsuon nga muadto ka sa imong Zarephath. Asa ganini? Mauni ang imong place of obedience. Obedience to read His Word. Obedience to pray. Obedience to live a holy life. Obedience to worship God in spirit and in truth. Obedience to give your tithes and offerings to the Lord. If you will get to that place, imposible nga dili ka makakaon. Imposible nga dili nimo masinati ang mga supernatural nga butang. Luyo sa famine, luyo sa drought, pero ang Dios magapanalangin kanimo basta lang nga kaantigo kang musunod sa pulong sa Dios. Dili gahi ang imong ulo, kundi humok ang imong ulo, humok imong kasing-kasing nga musunod, musubay sa kabubuton sa Dios, atong pakpakan ng Dios. Tanan mo singgit, praise the Lord, hallelujah. Ignay mong abay, just be there. Kay usahay mga igsuon, makasinati tag dili basta-basta nga mga experience, tungod kay dili ta kantigong musunod. Tan-awa si Jonah. Gisugo sa Dios nga moadto sa Nineveh para nga iwali ang iyang mga pulong sa mga katawhan. Iya bang gisunod ng Dios? Wala. Instead nga moadto sa Nineveh, miadto siya sa Tarshish. Maayo ba smooth sailing bang iyang biyahe? No. Kasi unsaon pagka smooth sailing nga habwa ng tinai, sinuka, why grabe kusog kay ang hangin, kusog kaayo ang balod. Why gahi man siya ulo. Tan-awa ning mga young people nga mga gahig ulo. Ang Biblia nag-ingon, do not be unequally yoked together with the unbelievers. Pero, manguyab gyapon og mga unbelievers. Maminyo gyapon sa mga unbelievers. Asa naman sila karon? Dili na nimo makitaan kasagara sa ila. Amen ba? Pagkaminyo, makita nimo ika-isa, ika-duwa, lispitar lang. Pag humandi na nimo makita, nga naman, gahi mag-ulo. That is why you have to get to the place of obedience. You have to get to the place where God wants you to be. Ang mga young people, mo pakpak o kusog. Musinggit o praise the Lord. Hallelujah. Gani ang inyong pag-ani dinhi, mga igsuon, this is your place of obedience. Pwede unta nga matulog pa mo. Kaganina na-bless kay ko kay 5:30, naanay na anhi. Nagdala pa sa iyang mga bata. Panalanginan ka sa Ginoo isuon. This is your place of obedience. Mabasahan ba nato nga mao ni ang gusto sa Dios nga atong buhaton? Mabasahan Hebrews 10:25 atong basahon. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Dili nato hunongon ang mga panagtigom nga sama niini. Daghan na ang mihunong. Nag-virtual na lang sila. Pero ikaw ug ako, samtang nag-okay pa ang atong government, let us gather together because this is our place of obedience. This is a place where God wants us to be. Atong pakpakan ng Diyos. Tanan mo singgit, praise the Lord, hallelujah. Inay mong abay, be in a place where God wants you to be. Tanawa si Simon Peter. Giignan siya ni Jesus, Peter, adto sa lahom daw itaktak ang imong pukot adto sa lahom. Ingon si Peter, agalon, Master, I have toiled all night. Tibok gabi ko nangista pero wala ko'y nakuha. But at thy word, tungod kay imong gipamulong, akong itaktak ang akong pukot. Pangutan na, naaba siya nakuha. Daghan kaayo. Gani, hapit na nabungkag ang iyang net, hapit na nalunod ang iyang bangka tungod sa kadaghan. Why? Because he went to his place of obedience.
Gusto day sa Dios mga igsuon nga mo adto mo ubeta, musunod ta sa iya. Amen ba? Gusto sa Dios nga mo adto ta sa atong place of obedience, o ang atong place of obedience mo na ang lugar kung diin lahom ang atong dedication sa Dios, lahom ang atong paghigugma sa Dios, lahom ang atong pagtuo sa iya nga basta ato siyang sundon dili makalabuso ang atong kinabuhi, mudikit ta sa iya, mutindog ta sa iya mga saad, mga igsoon, tungod kay ang Dios katong gialagaran usa ka faithful nga Dios, dili siya kaantigong mamakak, dili siya kaantigong mubali sa iya mga saad sa iyang mga katawhan, atong pakpakan ng Dios. Tanan mo singgit, praise the Lord, hallelujah. Ignay mong abay sa makausa, just be there. So John chapter 20, after nga nabanhaw si Jesus, mga igsuon, mabasahan ni mo din ha, nga iyang giignan, ang iyang mga tinun-an to gather in a room. Tungod kay magpakita siya sa ila in His resurrected body. O sutian ta ka na ay higayon nga kung naa ka, mutunga ka, dako nga panalangin, praise the Lord. Pero kung wala ka, kung absent ka, dako kay nga opportunity ang masayang. Tanawa gani, si Jesus nagpakita sa mga tinunan. His disciples were there, but the Bible said, Thomas, one of the 12 called Didymus, was not with them. He was not there when Jesus came. Dako kaayo nga opportunity ang nawala sa iya. Gani na sayot ta nga gikan ana nga panahon. Hangtod karon si Thomas gitawag nga Thomas nga maduwa-duwaon. Ikausa ra gud siya naka-absent. Pero gitawag siya nga Thomas nga maduwa-duwaon. Why na-miss niya ang dako kaayo nga opportunity. Amen ba? Kabalo ba mo nga ang pagtunga sa prayer meeting? Pagtunga sa prayer and fasting matag Sabado, dako nga opportunity. O kung dili mo makatunga, dako kaayo ang ma-miss ninyo. Half sa inyong life, ma-miss ninyo. Why? Kung naa may kulba kaayo nga mga pagwali, ang fresh revelation sa Dios, grabe, naa sa panahon sa prayer meeting. That is why kung tanaw nimo, ang mga ga-attend sa prayer meeting, mga spiritually mature, mga prayer warriors na sila. Why sila man ang pirmi makadawat sa mga labas ng mga minsay? Ayaw ko igna nga mo mature ka. Once a week ra ka makadungog, makapaminaw, makakaon sa pulong sa Dios. Imposible na igsuon. Unya late pa gyud, tunga-tunga na sa wali. Unsaon pagsilbi? Busa igna imong abay, tunga sa prayer meeting. Ayaw pag absent. Kay kini deng dili gatunga sa prayer meeting, muni silang mga maduwa-duwaon. Ngan dili sila gatunga, naa sa luyo silang huna-huna. Ngano mo tunga pa man ta? Di man gyapon ka katubag ang atong mga pagampo. Mga maduwa-duwaon. Pero salamat sa Dios nga kini nga church sold out, hallelujah, ang atong mga pagampo gamhanan, ang atong mga pagampo epektibo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaingon nga mga pagampo sa righteous people sa iyang mga katawhan gamhanan, powerful, epektibo, atong pakpakan ng Diyos. Tanan mo singgit, praise the Lord, hallelujah. Monita sa point number 2. Be where the anointing is. Point number 2, be where the anointing is. Muingon gani kag anointing, makuha na to na, mabatian na to na, kung asa ang presensya sa Diyos. Atong basahon, Acts chapter 2, 1-4. Tanan magbasa, ready, go. Kita ni mo na? They were all filled with the Holy Ghost. Why? Miadto sila sa upper room. And that is the place where the presence of God is.
Kay si Jesus mismo ang nag-ingon sa iyang mga disciples, sa iyang mga tinunan, 500 of them, 500 ang giignan ni Jesus. 1 Corinthians 15:6. Isulat na lang, basa sa inyong balay. Pero ang mitunga, matingala ka, 120 ra. Asa man di ay ang 380? 120 ra ang mitunga mga isuon. Kaning 380, wala nila masabti kung unsa ka importante ang ilang presensya. Na-miss nila ang dako kaayo nga opportunity. Why? Jesus said, the wind is going to blow, the fire is going to fall, and the church is going to receive a great victory, and hell will suffer a great blow that it will never recover. Kanus man ni mahitabo when the Holy Spirit comes. Acts 1:8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Mauna ang na-miss sa 380. Why? Absinot man. Busa, ayaw yun magsulti nga katong nag-absent karon, mo'y bulahan. Ikaw mo'y bulahan. Ikaw mo'y highly favored by God. Why? You are here ug nadawatan nimo ang mensahe sa Dios. Ingna imong abay, maayong buntag bulahan kong igsuon. Ay gyud ko igna nga katong nangaligog dagat sila mo'y bulahan. Hag-as. Ikaw mo'y bulahan. Ikaw mo'y gipanalanginan sa Dios. Ikaw mo'y gipaboran sa Dios. Amen ba? Ato sa pakpakan ng Dios. Tanawa ang permirong wali ni Peter after he was filled with the anointing of the Holy Spirit. Acts 2:40. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Tanan mo ingon untoward. Kung moingon gani kag untoward, apil na ana ang unavailable, undependable, unreliable, unfaithful generation. And to save yourself from this kind of generation, you have to be filled with the anointing of the Holy Spirit. That is why go where the anointing of God is. Amen ba? Di kay muadto na noon sa sugalan. Muadto na noon sa diskuhan. Muadto na noon sa kabaret. Pamuadto diha. You have to go where the anointing is. Amen. Atong tan-awon si Simon of Cyrene. Tanan mo ingon Simon of Cyrene. Mabasahan nimo na sa Gospels, Book of Matthew, Mark, Luke, and John. Si Simon of Cyrene, mga igsuon, siya ang pirmiro nga tao nga nakasakwat sa cross ni Jesus. Kung imong mabasa, privilege kayo siya nga iyang nasakwat ang cross. Why? Because he was around Jesus. He is where the anointing is. Kung basahon nimo ang gospel, well, si Jesus nagsakwat sa iyang cross. Si Simon of Cyrene nagpaduol sa iya. He was among the crowd. And suddenly, nainig-ingon, ikaw, sakwata ang iyang cross. Dili siya talented. Dili siya somebody nga daghan kayo degree, titles, unsa pa, no. He was just a nobody. Wala gani na ilhi si Simon of Cyrene. Pero ni adto nga adlaw, sa dihang nanginahanglan mga igsoon nga naay mo sakwat sa cross ni Jesus, naa siya sa saktong nga lugar. Why? He was around Jesus. O gusto nako nga imong masabtan nga bisan pag-feel nimo nga dili kay ka-importante, bisan pag-feel nimo that you are just a nobody in the crowd, daghan mas talented nimo, daghan mas abilaran nimo, daghan kay sila degrees, titles after their names, pero ikaw Juan de la Cruz ra gyud ang imong pangalan, wa na isumpay mga igsoon, pero sutiyan ta ka. Kung ikaw magpaduol lang kag Jesus, kung ikaw magpaduol lang sa anointing of the Holy Spirit, madunggan nimo ang tingog nga nagaingon, ikaw pag leader sa DHLC, ikaw pag elder sa DHLC, ikaw mahimo kang Sunday school teacher, ikaw mahimo kang dikonisa, ikaw mahimo kang dikon, ikaw pag pastor sa DHLC Balingasag, pag pastor sa DHLC Cebu, ngano man napaduol ka sa anointing sa Dios. Nganong nahimo mong leader? Dili man tungod kay unsa mo, abogado, doktor, unsa inyong mga degrees? No. Nganong nangahimo mong leader?
tungod kay nagpaduol mo sa Dios. Ang inyong pagigugma sa Dios dili basta-basta. Ug mauna ang qualification dinhi. Bisan pag-unsa ka, basta makita nga grabe ang imuhang commitment, devotion sa Dios, mahimo kang leader. Even if you feel like you are a nobody, but when you are always near the anointing of the Holy Spirit, you will be promoted. Ato sang pakpakan ng Dios. Be where the anointing of God is. Ignay mong abay, be where the anointing of God is. Tanan sa musinggit, praise the Lord, hallelujah. Monita kang Elisha. 2 Kings, chapter 2, 9 to 10. Okay, tanan magbasa, kusog na pagbasa. Ready, go. Unsa to atong point number 2? Be where the anointing of God is. Sa mga verses, verse 9 and 10, mabasa nimo din na mga igsuon nga si Elijah duol nang muadto sa langit sakay ang karwahe nga kakalayo. Duol na siyang muadto sa langit ug kini si Elisha miingon kang Elijah, gusto ko og double portion sa unsay naa sa imo. Double portion of your anointing, double portion of your spirit. Kanindot ba kaayo kung ang atong sunod nga mga kaliwatan, mga young people mo ingon, Pastor, gusto na mo double of your portion, double of your anointing. We appreciate you. Pero ang among generation, ang among kami, gamiton mi sa Dios, doble pa sa iyang paggamit sa inyo. Kanindot pa kaayo. Amen ba? Kung moingon ato mga young people, Pastor, makakita mi sa mga pananawon nga wala ninyo sukad nakitaan. Pastor, makaadto mi sa lugar kung asa wala pa gyud ninyo na adto Makasinati ping mga milagro, favor sa Dios nga wala pa gyud ninyo na sinatii sa inyong generation. Kung gigamit mo, Pastor, kami mas gamiton. Do you believe that, young people? Let us believe God in greater things. Amen ba? Si Propeta Elijah mitubag kang Elisha. Okay. Gusto di ay ka-double portion of anointing? Lisod na. Challenging na. That is a hard thing. Thou hast asked a hard thing. Lisod na. Di na basta-basta ang imong gipangayo. Na ay kondisyon, yang giignan si Prophet Elisha. Sa dihang kwaon ko, padulong sa langit, kinahanglan na ka. Kinahanglan presente ka. Kaya kung presente ka, imong makuha ang imong gipangayo. Imong makuha ang imong gitinguha. Pero kung absent ka, kay naglaag-laag ka, bisag kung saan imong kamas-kamas, dili maimo ang imong gipangayo o imong gitinguha. Usahay kusog kay ta mangayo sa mga lisod, dagko, challenging nga mga butang, pero kanunay tang absent sa panahon sa mga pag-ampo. Kanunay tang absent sa panahon sa mga pagsimba. Unsaon nato pagkadawati ang atong gipangayo nga absinus man ta. Awa ang giingon ni Prophet Elijah. Lisod na ang imong gipangayo. Imposible dako kay na imong gipangayo. Pero kung naa ka, imong madawatan. Pangutana, iya bang nadawatan ang iyang gipangayo? Nadawatan. Nadawatan niya ang double portion. Gani, kung basahon nimo ang life ni Prophet Elijah, iyang na-experience 16 miracles. Kang Prophet Elisha, 32 miracles. Kung makainomdom mo na ipanahon si Prophet Elijah, nag-ampo sa Dios nga di mag-ulan. Wala nag-ulan 3.5 years. Pero si Prophet Elisha, nagpag-ampo niya, wala nag-ulan 7 years. Kita ni mo na? Nadubli. Why? Presente siya. Ignay mong abay, busa ikaw, ayaw absent sa tanan natong mga panimbahon. Ang nalipay sa mga mensahe mo, pakpakukusog. Musinggit o praise the Lord, hallelujah. Go where the anointing is. Amen. Paduo sa Dios. Paduo sa iyang mga alagad. Paduo sa tanan nga mga panimbahon.
Kay nagatuot ta ang presensya sa Dios ni agyod sa atong taliwala. Kay wala man nato siya gibasta-basta. Ang atong pagkinabuhi, mga igsoon. Careful kay ta nga dili masubo ang Dios. Ultimo pag-inom gani, sa gamay lang red wine, hatol gyud nang ginasilikway. Why? Dili nato gusto nga masamad ang kasing-kasing sa Dios. Bisag pag patato, bisag lag gamay usa ka ink, dili galing ta. Nganuman careful kaayo ta. Gusto nato nga ang presensya sa Dios naa kanunay sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, sa atong panagtigom. Why? Dili wala nato gi basta-basta ang Dios. Amen. Ang nahigugma sa Dios bimo kapay-kapay. Musinggit og praise the Lord, hallelujah. Inay mong abay higugmaa ang Dios sa bukos nimong kasing-kasing. Amen. Monita sa point number 3, Isaiah 58 verse 7. Sugod ta sa verse 6. Tanan magbasa, kusog na pagbasa. Ready? Go. Mao ni ang mga rason nganong gapuasa ta. To loose the bands of wickedness, to undo heavy burdens, to let the oppressed go free, pero ang pinaka-importante, naa sa katapusan. And that thou hide not thyself from thine own flesh. Tanan magbasa ka ng last sentence. Ready, go. And that thou hide not thyself from thine own flesh. Kinahanglan na ay panahon nga mupuasa kagikan sa mga butang nga mukuha sa imong time para nga imong ma-spend sa imong panimalay. So point number 3, be with your family. Point number 3, be with your family. Klaro kayo that thou cover him and that thou hide not thyself from thine own flesh. Importante kayo nga ang imong presensya mabati sa imong asawa. Importante kayo ang imong presensya mabati sa imong bana. Mabati sa imong anak, imong mga anak. Amen ba? Ang sugo sa Dios mga igsoon niini nga kabuntagon para sa mga papa nga mga absinot, mga mama nga absinot. Simple ra kayo. Be there for your family. Tanam na ingon, be there for your family. Be there for your children. Amen. Nakoy nabasahan, the children spell love as T-I-M-E. Time. Amen ba? Ang pinakanindot gani nga gasa nga imong mahatag sa imong anak, panahon sa birthday, unsa nga occasion, Christmas, New Year, is your time. Dili man tablet, cellphone, bike, unsa pa na, ang imong time mga igsoon. Mauna ang special kaayo sa ila. Dili gyud na nila malimtan na hangtod nga mandagko sila. Pwede nga imong gihatag nga material malimtan na nila. Pero ikaw nga naa kanunay, dili gyud na nila malimtan. Amen ba? Ignay mo abay, spend time with your family. Nakainomdom mo atong bata, dalagita nga na-viral. Na-viral siya kay iyang birthday. Kantahan siya, happy birthday to you. Nagkuha siya kwarta gikan sa money cake. Di ba na yung money cake? Pagkuha niya, daghan kaayo kwarta. Ang mga bisita, grabe, bibo kayong hagyaw. Pinakpaka kayo, oh, sayo nang ka, daghan kay kwarta. Pero ang nahong sa dalagita, suko kay gayo. Wag yung ngisi-ngisi. Nagakuha siya, walay hunong pa, walay hunong niya. Ang mga bisita, mag-ambak-ambak. Kita mo ana nga video? Gani, gibash siya kay unsa ba ni nga bata, ka-spoiled ba? Pero ang auntie, nag-message lugar sa mga katong mga basher nga, ang naitabo di ay, ang iyang mga ginikanan, mama o papa, OFW, nagsaad nga nak, sa imong birthday, muuli gyud mi kay imo kong birthday. Daw big kay pag-abot sa birthday, wa man nakauli. Di ang bata, gakuha sa iyang kwarta, wala gyud smile bisag gamay. Makita nimo
nga ang presensya sa iyang ginikanan mas importante, mas special kaysa pila ka dollars diha. Makita nimo nga ang atong presensya mga ginikanan importante kaayo sa atong mga bata. Sa kalibutan nga nagatudlo nga ang material nga mga butang mo ay pinaka-importante, so tiyan ta ka. Walay bisan unsa nga material nga butang nga pwedeng ikabaylo, ika-substitute sa papa nga naa kanunay nga makagiya sa iyang anak. Walay bisan unsa nga material nga butang nga maka-substitute sa mama nga naa nagatutok, nagagiya sa iyang mga bata. Wala mga igsoon. That is why be there for your family. That is why kinahanglan magfasta, na atay i-abstain, na ay mga opportunity, pero tungod kay agoy birthday man sa kong anak, di pwede nga wala ko. Na ay opportunity din but I have to abstain. Di ko mo adto, kay para makauban ko sa kong mga anak. Amen ba? Sa ako lang experience, registered nurse man ko, NCLEX passer, CGFNS passer. Ako lang ga-renew akong mga license. Pero lately sa COVID, wala na-renew. Pwede nga mo trabaho ko sa US. Labi na karon kay nagsugod na padog hiring. Unya na ako ego experience 4 years sa emergency room. Unya akong mga kabatch nga na sa Amerika, busy na sila inganyo kay na mga direct hiring. But I have to abstain. I have to fast. Kinanglan mo ko abstain ko ato nga opportunity para nga I will be there for my children. Labi na kaya akong desire, ang akong tinguwa nga mandagko sila nga mga himong mga pastor, mga lagad sa Dios. Unsaon man ako pagtutok kung wala ko. That is why kita nga mga ginikanan, we have to abstain also. We have to fast for the sake of our children. Amen ba? Ang giangay sa wali be, ang wala na suko sa wali mo pakpak o kusog. Musinggit og praise the Lord, hallelujah. Dili kay pirmi lang biyaan sa yaya. Uban pagid way yaya, sila rin ang dagko. Sige lang atubang sa internet. Dagan kayo mga butang nga di ni gaawat-awato nila, mga dautan nga mga butang nga ilang gaka-absorb. Kay wala ka nga nagagiya, nagatutok sa ila. Larga dito, biyahe dito. Ang mga bata, luoy kayo. Ang ato na bang pag-ampong, ang sunod natong mga kaliwatan, gamiton sila pag maayo sa Dios. At Dios magabangon og mga pastors, evangelists, missionaries sa sunod natong mga kaliwatan. Ang nalipay mo pakpak og kusog. Musinggit og praise the Lord, hallelujah. Kay una sa tanan, Dios, family, aya dayon ministry. Amen ba? O wala ta na sayop, anak, biblical na. Muna giingon sa pulong sa Dios. 1 Timothy 3:4-5, atong basahon. Tanan magbasa, ready, go. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kita ni mo na, qualifications na sa mga preachers, sa mga elders. Kinahanglan atong i-prioritize ang atong panimalay. Ignay mo abay, be there for your family. Kaya usahay manggod mga igsoon, kuan kay ta ka ng success-driven. Ang ato bitawong society, success-driven. Now, ayaw ko i-misinterpret. Kinahanglan successful ta, kinahanglan passionate ta kung unsa atong buhaton, kung naatay buhaton, kinahanglan i-boast nato ang tibok natong kasing-kasing, kusog, tanan. Kinahanglan nga successful ta. Pero, naaman po yung mga tao nga subrahan ba, nasubrahan, nga success at the expense of your family, napasagdan na ang family. Success at the expense of your walk with God, napasagdan na imong pag-alagad sa Dios. Kaya sige na lang kagukuds, kwarta, promotion, success. Grabe kayo ang imong passion, anak, pero ang ubang butang, imo nang napasagdan. O dili na mao ang gusto sa Dios, mga igsoon. Kinahanglan balance. Amen ba? Kaya kung tan-awon ganin nimo sa Biblia, isa ra ka verse nga imong mabasa nga naagi word success. Nga kanang word for word kana gid success nga word, Joshua 1:8 ra. Kaning this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou meditate therein day and night,
that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kana na nga verse. Ang success, nindot paminawon, right? Tsada kayo ang success, mga igsoon. Nindot nga pulong. Pero ang pulong success, dinira nas kalibutan. Di na makapalangit nimo. Agay, tarunga di, Pastora Yusin. Kanang success, di na makapalangit nimo. Kabalo mo unsay mas bugat sa pulong nga success? Kabalo mo unsa? Ingna ko, unsa, Pastora Yusil. Taran mo singgit. Ready, go. Sutian ta mo. Ahinay man. Atro, be. Para makonvince ko ba? Makonvince ko. Okay, ready, go. Kaning pulong, faithful. Mo na makapalangit nimo. Faithful. Awa Matthew 25:21. Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Wala gingon diha, well done, thou good and successful servant. Nakahimo kag napulo ka tulay, 5 ka airport, wala gingon diha. Ang giingon nun din ha, thou good and faithful servant. Unsa pa, Revelation 2:10, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Gani ang tanan nga nagpalibot kan Jesus sa langit gitawag og the faithful ones. Amen ba? Ug salamat sa Dios that we are faithful. Amen. Ang mga faithful mo pakpak og kusog. Musinggit og praise the Lord. Hallelujah. That is why our goal in this life should not be success at the expense of our family, success at the expense of our walk with God. No, it should be faithfulness. With God, we are faithful to our family, we are faithful to the ministry. Amen ba? Nindot ng success, nagiabayan og faithfulness. Pero kung success lang, unya napasagdan ang pamilya, napasagdan ay mong pag-alagad sa Dios, wala na. Wala sakto nga paminsan. Ay na lang. Amen ba? Pero salamat sa Dios nga kita faithful. O tungod kay kita faithful, we are successful. Amen? Atong pakpakan ng Dios. Tanan mo singgit, praise the Lord. Hallelujah. Tinuod biya na. Amen? Kaya dako kayo impact sa life sa atong mga anak nga naata for them. Amen? Dako kayo nag-impact. Gani sa ako lang, si Papa o Mama, busy kay na sila, nandagko, milabi na akong Papa, grabe ka busy na. Kaya mo ipagsugod sa buluhaton, revival din revival dito, ala, Bible study, nandagko mi nga ingon anak. Si Papa talagsara kay murag makita na mo. Talagsara kay sa balay sa una, nagdagko mi. Pero, ang dili na ko malimtan, musulod na siya sa among muskitiro. Unya, makigstorya-storya sa amo. Makigbanding. Musta magkanak, anak, di na ako na malimtan. O karon ako po nang gaawaton, akong na-adapt ba nga. Ganahan kay ko makigstorya-storya sa mga bata. Kung kumusta sila, unsa. Kay mauna ang akong nakitaan sa akong Papa. Grabe ang iyang pagigugma sa Dios. Grabe ang iyang pagigugma sa inyo, sa buluhaton, pero grabe po ang iyang pagigugma sa amo. So to God be the glory. Ato galing basahon na 2 Timothy 1:5. Kay kita mga parents, we are role models manggod. Labi na gyud sa atong pag-alagad. 2 Timothy 1:5. Tanan magbasa, ready, go. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, man na pagbasa, and I am persuaded that in thee also. Kita ni mo na, ang primerong convert, mao ang lola nga si Lois. Dayon, naluwas din ang anak nga si Eunice. Paghuman dayon, ang apo nga mao si Timothy. Ang ilang pag-alagad, dili na through heredity, no. Ang ilang pag-alagad, mga igsuon, through prayer and Christian training, role modeling. Kung gusto ka ang imong anak, imong mga apo, gamiton sa Dios, be a good example for them. Amen ba?
Analipay sa mga mensahe mo, pakpak ug kusog. Kinahanglan generation to generation to generation na ay paghatag og panahon sa mga bata. Amen? Pangutana mga igsoon, gagahin ba mo og oras para sa inyong panimalay? Pangutana imong abay, gagahin ba ka og oras para sa imong pamilya? Kinahanglan mo gahinta. Kaya kung muhilak ang imong asawa, kaya wala gyud kay panahon sa iya, pangayog pasaylo, uy. Pangayog pasaylo. Kinahanglan nga, tigaan imong panahon ang imong asawa. Salamat sa Dios nga si Deacon Ronron, gahatag gini siya panahon sa iyang asawa. Palangga kaniya iyang sa asawa. To God be the glory. Ang iyang mga anak, palangga kaniya, gahatag og panahon. Although busy kay siya sa gawas, busy na pag yung nagsiga, na pag yung dagan, pag yung siya dito, counselor, agto pa sa mga baboy, kanding, tanan. Pero naa siya sa iyang pamilya. Ug maulang po na akong gaipasalamat sa Dios. So ato sang pakpakan ng Dios, ang nalipay sa mga mensahe mo, sing it of praise the Lord. Hallelujah. Naabatay na tunan. Unsa to ang atong tema? Just be there. Asa man, point number 1, be where God wants you to be. Point number 2, be where the anointing is. Point number 3, be with your family. Manindog tang tanan. Akong giangyo ang praise and worship team sa pag-anhi. Ang atong teaching sa DHLC, biblical o niya, holistic balance. Amen? Nya pinasikaran man gyud sa mga bersikulo, di man pwede nga mo ingon mo nga, wala man. Di man pwede nga mo sumbong mo sa kung papa nga pastor, wala mi nabusog pastor. Dili pwede. Kay dili ko tinggan ato. Biblical man na ay mga bersikulo akong gipakita sa inyo. Wala ko nagbuot-buot mga igsoon. Ako ang ginanggiampo, gitun-an pagmayo. Ato ibaya atong mga kamot. Atong ipiyong atong mga mata. Atong i-meditate ang pulong sa Dios, atong pasalamatan ang Dios sa iyong mga pulong. Kung naigo man gani kagamay, pasalamati ang Dios. Ayaw kasuko sa ako, pasalamati ang Dios. Kaya palangga kaniya, mao na nga iyang kang ga-correct. Gali kani nga wali di lang man para sa inyo, para kanatong tanan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word and your anointing. Thank you, Lord, for your holy presence. There's nothing worth more Tanan magkanta. that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Yes, Lord Jesus. Your presence, I've tasted and seen of the sweetest of loves, and my heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. We need your presence and anointing, oh God. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
what you have done for us. Without you, Lord, we can do nothing. You are our strength. You are our portion, our Redeemer, our Deliverer. You are a rewarder of those who diligently seek you. And you are also our great reward. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for teaching us your word. That we have to be, Lord, in a place of obedience. Because that is the place that you want us to be. That we have to be, Lord, with our family. That we have to be, Lord, where the anointing is. Thank you for your word, O God. Thank you, Holy Spirit. Nakatunga mga pulong, Ginoo. Dili mo labay nga kawang. Kung dili, Lord, mo dulot sa matag kasing-kasing. Mupahinomdom sa matag ginikanan. Kung unsa ka importante ang among role sa among mga kabataan. Salamat, Lord, nga ikaw ang among kalig-on. Ikaw ang among defender. Ikaw ang among protector. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Salamat sa mong hamiling nga lugo nga nagatabon ka namo. Salamat sa mga anghel nga nagagwardya sa among kinabuhi. Nga walay bisan unsa nga sakit, Ginoo, nga makaduol sa among panlawas. Walay buwat sa yawa nga magmalampuson. Walay buwat sa yawa, Lord, nga magmalampuson sa pag-destroy sa among mga panimalay. Salamat, Lord, nga imo kaming ipanalanginan. Imo kaming iprotektahan. Salamat, Lord, for everything that you have done. Thank you, God, for your holy presence. Lord, you are here in this place. Thank you, Lord God. Dalaygon ka. Dalaygon ka, Lord. Masibang pakpak para sa tungkuy nga Diyos. Hallelujah. Glory to God in the highest. Makapanglingkod ang tanan. Niyata sa pagdala sa atong mga tithes and offering. Paliw ko. Sa paghatag sa ikanapulong, mga halag, buhatong sa kinig, buhatong sa kinig. Aron paghahatagan, sa iyang pulong, matod pa sa saan na nag-aiko. Sulay ako, sulay ako. Ipadayon nato para sa atong special offering, para sa atong kuryente. So, padayon ta. Aron paghahatagan Sa dugat pa sa panalangin. sa panalangin, maabot ang buhay sa langit. Amen. Masibang pakpak para sa tungkuy nga Diyos. Are we blessed? Na panalanginan ba tamang igsoon? Amen. Manita sa atong mga pahibalo. Palihog ko sa atong mga pahibalo. Wednesday na atay prayer meeting 5:30 to 7:30. So mutunga ta sa atong mga panimbahon. Prayer meeting, ayaw kalimot. Amen ba? Saturday fellowship 6 to 8:30. Sunday services 6:30 to 8:30. And then 9 to 11. Karong alas 9 na atay second service. Then pagkahapon, mubalik taon niya 2:30 sa Kalabay-Labay, El Salvador. Kinay magwali sa ato dito. Amen ba? Amen.
Dayon duga nga paibalo kato di ay wala pa nag-submit sa form para sa renewal of vows. Palihog ko i-submit na ninyo kay 25 pa daw kabuok ang naka-submit. Ang atong renewal of vows February 13. So palihog ko ihatag lang kang Dikonisa Cecil. So mao man siguro to manindog tang tanan. Og akong gihangyo si Deacon Ronron sa pag-ampo pagtapos atong buluhaton, apil na ang atong tithes and offering. Ito'y bayat ang mga kamot. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and thy power forever and ever. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Everybody shout, Amen. May buntag mga igsoon, ang Diyos magapanalangin.